ba ang diskriminasyon? Ano nga ba natin nasasabing nakararanas tayo ng diskriminasyon? May nga ba tayo sa tingin ng bawat isa? Ano nga ba ang diskriminasyon? Yan ang inalam ng aming grupo. Sa mundo natin, mayroong iba't ibang klase ng tao. Ang iba sa kanila ay mahirap at ang iba ay mayaman. Kung kaya't ang mundong ito ay puno ng iba't ibang uri ng tao dahil sa kanilang family background, environment, sariling mga gawain, at iba pang aspeto na nakakaapekto sa kanilang pamumuhay. Tinanong namin ang ilan kung ano ba para sa kanila ang diskriminasyon. Narito ang kanilang mga opinion. Discrimination? 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 Ay, yung discrimination niya yung pagkakaroon ng paghihiwalay ng, for example, yung mahirap at mayaman. Inaano sila, parang nagkakaroon sila ng boundary kasi, di ba nga, yung status nila sa buhay. Sa mayaman, kahit di sila magtrabaho, okay lang kasi mayaman sila. Kaya ang mahirap, minsan, 2 beses nakakain sa isang araw. Kailangan magkayod. Tapos para makapaghanap ng trabaho. Kailangan para sa pagkain, sa pamilya, gano'n. Parang sa palagay ko, it's between mahirap tsaka mayaman. Kapag, for example, kapag kinulong yung isang mahirap, tas ang nagpapakulong sa kanya yung mayaman, walang magagawa yung mahirap. Kasi parang may power yung mayaman. Parang yun, dun sa point na yun, Discrimination. Here in the Philippines, where there's a huge gap between the rich and the poor, a lot of the treatments that is differentiated on what's your social standard is very obvious. For example, more treatments or more privileges are given to the rich because they have a lot of money, and less is given and less rights are given to the poor because they're not really well educated, because they can't really have a say on such political issues. Mahirap na words or terms versus mayaman na terms. Sometimes, it's offending pag ginamit mo yung example ng para sa mahirap rather than to use yung mga terms para sa mayayaman. Somehow, masasabi kong Filipinos are really racist. Racist bang masasabi yun? O discrimination? I think it's more of discrimination. Example. Kasi nga, pag mayaman ka, meron kang allergy. Pero pag mahirap ka, meron kang galis, o di kay bakokang. Pag mahirap ka, ang tawag kagad sa'yo, sira ulo. Pero pag mayaman ka, nervous breakdown. Dahil sa stress at saka tension. Ano pong difference nung sira ulo at saka nervous breakdown? Unfair, di ba? Okay, kapag makati ang kamay mo, pag mayaman ka, ang tawag, kleptomaniac. Pero pag mahirap ka, magnanakaw kagad ang tawag sa'yo. Ano pang difference nun? Pag mayaman ka, ang tawag sa'yo, eccentric. Pero pag mahirap ka, tawag kagad sa'yo, may toyo ka sa ulo. Pag mahirap ka at sumasakit ang ulo mo, ang tawag sa'yo, nalipasan ng gutom. Pero kapag mayaman ka at sumakit ang ulo mo, migraine lang yan. Pero ang totoo, talaga yung mayaman ang nalipasan ng gutom. Pag mahirap ka, ay kuba. Ganun kagad ang tawag sa'yo. Pero pag mayaman ka, you are referred to be called or to be someone who is scoliotic. Ano yun? Kuba ba yun? For example, katulong ka, tapos maitim ang kulay mo. Ang tawag kagad sa'yo,
negra, negneg, ita, baluga, at kung ano-ano pa. Pero kapag mayaman ka at medyo mahina ang utak mo, ang itatawag nila sa'yo slow learner. Yun nga lang, ang masama kapag mahirap ka, ang tawag sa'yo, bobo! Aray ko, kung ba yun? Kadalasan, wala nang nagagawa ang mahihirap kapag natatapakan sila ng mga mayayaman. Tulad na lang nito. Sabi nga sa isang caption na nabasa ko, rich kids are not above the law. At dahil nga minsan, nagkakaroon ng diskriminasyon sa pagitan ng mayaman at sa mahirap, patuloy na hindi nagiging balanse o hindi pantay ang ating ekonomiya. Gaya na lamang sa produktong gawa sa isang probinsya sa Pilipinas na ikukumpara sa produktong gawa ng isang kilalang mayamang production company, doon pa lang pumapasok na yung diskriminasyon. Kung kaya't karamihan sa mga mahihirap ay mas sumihirap at ang mayayaman ay patuloy na yumayaman. At dahil nga sa diskriminasyon, bumababa ang tingin ng karamihan sa mga kababayan nating mahirap. Kung kaya't mas nahihirapan silang umunlad. Halimbawa na lang sa trabaho. Halimbawa na lang ng mga manggagawang to na nagpapakahirap maghapon para may maipangtustos sa kanilang mga pamilya. Wala silang magawa. At dahil nga hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, kailangan nilang tanggapin ang lahat ng paghihirap na ito. Minsan, hindi naman mahalaga kung mayaman ka o mahirap ka. Ang mahalaga ay meron kang katangian na maipagmamalaki mo. Katangian na kaya mong tumulong, kaya mong magpahalaga, mapagkumbaba, at higit sa lahat ay wala kang tinatapa ang ibang tao. Sabi nga sa isang lyrics ng kanta, if everyone cares, nobody die. If everyone cares, nobody cry. Kaya sana, maging pantay-pantay ang pagtingin ng bawat mamamayan ng ating bansa. Dahil lahat tayo ay pare-parehas sa mata ng Diyos. Lahat ng bagay dito ay nilikha ng may motibo. Walang dahilan para maghilahan tayo pababa. Dahil tayo din ang gagawa na ikauunlad ng bawat isa ng miyembro ng ating bansa. At isa pang bagay, nasa tao din naman yun eh. Kung gusto mong labanan ang diskriminasyon, magsumikap ka. Para bumaba, teka, alam nyo ba na ang diskriminasyon sa mga kababaihan ay nagresulta sa pagbaba ng dolyar sa Amerika? Patunay lamang na hindi lamang diskriminasyon sa pagitan ng mahirap at mayaman ang nangyayari sa ating lipunan. Kaya nga hindi natin dapat itolerate ang anumang uri ng diskriminasyon dito sa ating bansa. Sa pangbagay, babae rin ang ating ina. Sila ang nagluwal at nag-alaga sa atin. Kung kaya't dapat pantay lang din ang pagtingin natin at pagtrato sa bawat kababaihan ng ating lipunan. At alam nyo ba, ayon sa Republic Act 9710, the MCW o Magna Carta for Women is a comprehensive women's rights law that seeks to eliminate discrimination through the recognition, protection, fulfillment, and promotion of the rights of Filipino women, especially those belonging in the marginal sector of the society. Nakapaloob dito na dapat magkaroon ng 50-50 gender balance sa ating lipunan. Hinihingi rin ng tulong ang mga kapatid natin sa LGBT communities na labanan ang diskriminasyon. I am here Tulad nito, to call on the heart of every Filipinos out there, be it homosexual or heterosexual.
Filipino LGBT people have been discriminated against by the bigoted society since time immemorial. LGBT students have been denied admission from schools because of their sexual orientation. Educators can freely kick out students from classes for the sole reason of being gay. I have been called an abomination once by a professor. A gay or lesbian employee is less likely to be promoted in the corporate world as opposed to a straight colleague. The killings of LGBT people has been rampant, especially in the southern part of the Philippines, but these are not reported as hate crimes due to the homosexual nature of the crime. The 1987 Constitution of the Philippines declares that the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Why can't that be applied to all the LGBT Filipino citizens? We are not asking for special right, nor any additional rights. We just want equal protection and opportunity in the eyes of Philippine law. To all the Filipinos out there, sexual or heterosexual, open your hearts and open your minds. Please ask yourselves this question. What if you are in our shoes? This is Didi Holiday, a proud drag queen, and I fully support House Bill 1483. Spread love, not hate. May solusyon pa ba sa malapasol na problema sa diskriminasyon? Lagi nating tatandaan na discrimination may lead to higher rate of inequality because of imbalanced treatment to some elements of the society na maaaring maging dahilan ng pagbaba ng produksyon ng ating bansa at maaaring magkaroon ng mas malalim na dahilan para magkaroon ng ilang economic disturbances. Sapat na pangangailangan sa pang-araw-araw yung bawat mga mamamayang Pilipino. Partikular yung manggagawa at saka magsasaka. Siyempre, walang magagawa yung gobyerno dahil mismo yung gobyerno ay nagiging instrumento ng mga naghaharing uri para hindi ibigay yung mga pangunahing pangangailangan. Nakuha nyo ba yung pinupunto ng mga kaibigan nating aktivista? Huwag na natin asahan pa na ang gobyerno ang magsimula ng paglaban sa diskriminasyon. Dahil sabi nga ng isang psychology expert na aming nakapanayam, nasa tao lang yan, wala sa estado ng buhay, pananamit o itsura. Abot kamay na natin ang pagbabago. Nasa sa atin na yun kung paano natin patatakbuhin. Sabi nga sa Golden Rules, do not do unto others what you don't want others do unto you. Ay po, dali. Okay na po. Dali lang po. Opo. Iba't ibang lahi, iba't iba ng pananaw, iba't iba ng edad, iba't ibang kakayanan, may iba't ibang kagalingan, ngunit iisa ang layunin. Lahat tayo isang bansa, pantay-pantay. Labanan ng diskriminasyon tungo sa pag-unlad.
was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart, 'cause none of it was ever worth the risk. Well, you are the only exception. You are the only exception. Open Hyundai Star. Hyundai Star. Manggagawa, magkano income niya? Yun, halimbawa, sa isang buwan. Halimbawa, ang isang government employee, sa teacher, magkano employee niya ba? Wait na lang. Wait. 1, 2, 3. Ay, video pa. Open Hyundai Star.